Hello, Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. Thank you. So, tignan natin ano mga messages and energies ninyo surrounding this week po. Christmas week na pala, my God. Malapit nang matapos ang 2025. So, Merry Christmas po sa inyong lahat. First card ninyo is your current energy. Super ganda. This is Six of Wands. Ano yung kailangan ninyong i-embrace this week? Two of Cups. Wow. What to avoid na dapat ninyong iwasan this week? We have Four of Cups. Ayan, maging masaya na lang, 'di ba? It's Christmas week. So, dapat masaya. Masaya ang puso, masaya ang pamilya, dapat masaya lang ang i-project natin. So, accomplishment ninyo, we have Emperor, really beautiful. Ano yung mga blessings, opportunities na pwedeng dumating? We have Two of Wands. Napakaganda. So, ano pa, ano naman yung mga obstacle ninyo? Ang daming synchronicities din dito, Gemini. We have the Eight of Swords. Ayan. So, yan ang magiging obstacle ninyo. That's manageable. Kung in case, no, na mangyari nga. Advice ng Spirit sa inyo is the Star. Ang ganda, Gemini. Napakaganda ng ligong ito para sa'yo. Yung theme ninyo for the week, Eight of Pentacles, ayan, yung trabaho ninyo dito is going to pay off, no? Nakikita ko rito na sobrang masipag kayo, sobrang, kayo, very dedicated sa trabaho, very diligent magtrabaho, masipag, no? Sobrang masipag. At feeling ko rito, Gemini, kung ano man yung kasipagan, no, na binubuhos ninyo sa inyong trabaho, sa source of income ninyo, that is going to pay off. Kasi you will be rewarded, no? Mapapansin yan, no? Mapapansin na ng mga kinauukulan. Mapapansin na yung sipag at tiyaga mo sa trabaho. Finally, mapapansin na yan ng mga manager mo, ng employer mo, 'di ba? Yung ganoon. Kaya maaaring yung sipag at tiyaga mo dito will be rewarded financially. Kaya napakaganda. So, po pwedeng meron ditong perang dumating, po pwedeng mabigyan ka ng promotion, po pwedeng may pay raise na may offer sa'yo or additional benefit, no, ang employer mo or yung opisina. So, congrats. At yung current energy ninyo is Six of Wands, which is really beautiful energy. Napakasaya, napaka-optimistic and enthusiastic. This is a time of celebration. This is a time of celebration and this is a time of success. So, feeling ko, ang iba sa inyo dito, related, no? Yung celebrate ninyo dyan, related yan dito sa accomplishment or achievement niyo with the Eight of Pentacles energy. Kasi, tulad dito, no, parang may kasalan, 'di ba? So, for some of you, baka mayroong ganitong sitwasyon na may kasalan, merong magre-reunion dito kasi nga, 'di ba? Magsasama-sama ang pamilya. Pwede rin, kaya yun ang isa-celebrate no ng iba. But for others of you, baka ang celebrate ninyo dito is tagumpay ninyo sa inyong trabaho. 'Di ba? Yung sipag at tiyaga ninyo, maaring yun din ang i-celebrate ninyo rito. So, depende, no, sa inyong sitwasyon. Iba-iba tayo ng situation sa buhay. Kaya po pwede nga iba, you're going to celebrate, 'di ba? Success din ito. Yung pagpapakasal is also success, 'di ba, sa usaping pag-ibig. Kasi dumating na kayo doon sa puntong nahanap mo na, 'di ba? Yung eternal love mo, yung soulmate mo, yung twin flame mo, kaya nga papakasalan mo na, no? Yung ganon. So, have fun and enjoy kasi this is full of
celebration, victory, successes, no, na energy. So, by the way, before I go on, I would like to say hi muna, no, and shout out sa ating beloved channel member na si At Alexander Turalba, 3777. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa aking channel at sa palagi po ninyong pagbabahagi ng inyong blessings, no, with me by sending me super thanks. Maraming salamat po. So, Merry Christmas po sa inyo and the rest, no, of Geminis. Maraming salamat for being here. Salamat sa pag-subscribe. At kung hindi pa kayo nag-subscribe, subscribe na po kayo. And may join button sa baba ng video po kung gusto ninyo na katulad ni Alexander Toralba, gusto din niyo po ninyong mag-join sa channel. So, i-click nyo lang po yung join button sa baba ng video. So, thank you and Merry Christmas ulit. So, what to embrace na energy ninyo this week is Two of Cups. So, napifeel ko dito is too much love. Diba? There is so much love that is going to be oozing, no, from your heart this week. No? Parang ang lambot ng puso ninyo sa ngayon. Extrang malambot, extrang compassionate, extrang loving, yung extrang, extrang considerate, no, extrang mapagmahal, yung ganon. At punong-puno, no, kayo ng love, punong-puno kayo ng inspirasyon sa linggong ito. Yan ang napipick up ko rito. For some of you, eto na nga, maaring merong ikakasal. Some of you siguro dito, baka kung single pa kayo, baka ngayon meron kayong liligawan or baka meron kayong manliligaw, diba? Pwedeng may ganon. Or baka ang iba nga sa inyo is going to enter a new love and romantic relationship. So talagang there is love, no? Love is in the air. Romance is in the air for most of you this week. Kaya, congrats. So, anong dapat naman ninyong iwasan, no? As the Four of Cups energy. There is disappointment, no? Disappointment, frustration, walang gana, low vibe, no? Ang iba sa inyo, Gemini. So, yun na lang sana ang wag na ninyong i-spoil, no, yung linggong ito. Kasi dapat yung linggong ito is punong-puno ng pagmamahalan, pagbibigayan, 'di ba? There should be a lot of joy, no, and happiness sa puso natin. Panahon ng pagpapasalamat, 'di ba? Be grateful for everything that you have in your life. At wag na tayong magreklamo, 'di ba, sa universe. Na wala tayong ganito, kulang tayo ng ganon, no? Wag na nating isipin 'yon kasi mas magandang magpasalamat na lang tayo sa kung ano ang meron tayo rather than asking, no, for what we don't have. Kasi kung yan ay para sa atin, ibibigay sa atin. Kasi 'di ba, yung universe, binibigay niya sa atin kung ano yung kailangan natin. 'Di ba? Inaano niya yan ginagawa niya ng paraan, 'di ba, na makuha natin, ma-enjoy natin kung ano man ang para sa atin. Kaya kung anong meron tayo ngayon, ipagpasalamat natin yan, 'di ba? Because that is a blessing. At ito, pansinin ninyo yung blessing na dumadating, 'di ba? Kasi merong cup na binibigay sa'yo, merong ino-offer sa'yo, pero maaring dead man ninyo ito, no? Baka hindi ninyo ito napapansin or hindi ninyo talaga pinapansin kasi nga parang wala kayo sa wisyo, wala kayo sa mood, kumbaga, no? So, sana iwasan natin yun ganon, lalo na this week kasi this is time for love, this is time for enjoyment, this is time for happiness and joy. So, yun ang i-embrace natin, diba? At iwasan natin ito. So, yung ma-accomplish ninyo this week, no, is the Emperor energy, is stability. So, maaari ngayon, no, for most of you, Gemini, you will be able now to start siguro taking action towards laying a solid foundation in major areas of life ninyo. No, lalo na pagdating sa relationship, pamilya, money, career, and finances, no? Kaya siguro magkakaroon talaga kayo ng masayang pakiramdam kasi alam mo na kahit sa anumang area of life ka tumingin, parang aayusin mo to,
no? Or maaaring ang iba nga naayos na, 'di ba? O meron nang nagpakasal, 'di ba? So that is already the start of you laying a solid foundation in your relationship and building your own family, 'di ba? Kaya masaya 'to, masaya. Things are going to be back in order, no? Ayusin mo din kasi si Emperor is about organization. This is about pagliligpit, pag-aayos, 'di ba? Patungo din tayo sa pagtatapos ng taon, kaya maybe ang iba din sa atin is going to clean up, 'di ba? Declutter ng ating mga tahanan, declutter ourselves, yung mga ganon, para pagsimula ng pagpasok ng bagong taon, clear tayo of negative energy. Clear tayo of chaos, clear tayo of clutter sa living space natin, yung ganon. No? Kaya that's really beautiful. Ano yung mga blessings and opportunities that might come your way this week? We have 2 of Wands. Ayan. So speaking of opportunities, there could be a lot of opportunities talaga na maaaring nandiyan dyan na presenting itself to you. No? Kaya make sure na pansinin ninyo to. Isang tabi nyo na to, na pandidedma sa opportunity at hakapin ninyo ito. Pansinin ninyo, tignan ninyo because, diba, those are for you. You know, yan ang mga oportunidad, yan ay regalo para sa iyo ng universe. Kaya pansinin mo yan sa ngayon. Kasi who knows, baka ito na yung breakthrough ninyo. Diba? At pansinin ninyo, bigyan ninyo ng panahon talaga. Kasi maaari din na you need to make a decision dito agad-agad. Diba? Baka kung ano man ang mga opportunity na to, it might require you to make a decision right away. So, you need to do it. Alright? Wag na ninyong wag ninyong i-ignore, kumbaga. So, ano yung possible na obstacle ninyo? We have the 8 of Swords. Ayan. So, maganda, no? Yung energy ninyo in general, this is beautiful. Kaya, wag na nating, ang tawag dito, wag nating hayaan na masabotage natin ito mismo with our negative thinking. Kasi si 8 of Swords, parang self-imposed limitations ito. You know, at some point siguro baka meron kayong pagkakaroon ng you're gonna have a cold feet, no? Maaaring dito may plano ka, may iniisip kang gusto mong gawin, meron ka ng gustong simulan na plano mo, pero kung kailan malapit ka nang magsimula, tsaka ka naman magkakaroon ng cold feet, tsaka ka naman magpo-procrastinate, tsaka ka magdadalawang isip, no? And dahil yan siguro sa pagna-negative thinking ninyo, baka biglang umatras ang mga paa ninyo because iisipin ninyo, teka lang muna, parang kinakabahan ako, kaya ko ba to? Mapagtatagumpayan ko ba to? 'Di ba? Kaya ko ba tong tapusin? Diba? So, maaaring mga ganun ang sitwasyon ng iba sa inyo dito. So, magpakatatag lang kayo, no, Gemini. Always remember na when there is an opportunity knocking on your door, ibig sabihin, handa ka na. You know, handa ka nang i-embrace ang mga opportunity na yan. Kaya dapat pansinin mo na, i-embrace mo na, i-consider mo at gawin mo na. Gawan mo na ng paraan. Diba? Hindi ibibigay sa'yo yung opportunity if you are not ready yet to embrace it. No? Kaya wag ka nang magdalawang isip. Wag kang magpatumpik-tumpik pa. Once the opportunity knocks on your door, ibig sabihin, you are ready anytime at kayang-kaya mo yan. At because yan ay para sa'yo. Okay? Kaya wag mong padudahan ang inyong mga kakayanan. Okay? So just embrace it. Just think positive at wag mo nang papansinin yung mga mind chatter ninyo, no? Mga kine-question ng sarili mo, yung sarili mong kakayanan. Alright? So, we have the star as the advice for you from Spirit. Star is a very, beautiful energy kasi there is illumination, there is enlightenment dito. So, malilinawan ang inyong kaisipan. The divine universe is going to send you guidance, no? Kaya importante na papakinggan ninyo yung mga subtleties, no? That's coming in, mga
downloads, no, intuitive messages, nudges, mga signs, symbols, omens, synchronicities, papansinin ninyo yan because that is part of the guidance para sa iyo ng divine, papaliwanagin, no, ng universe ang isip ninyo at ang path patungo sa kung saan man kayo dapat mapunta, papaliwanagin yan ng universe, para na makita mo agad ito. Alright? This is also about new beginning. So, definitely, you're going to start something new. So, maaari din talaga nakakalabanin mo yung negative thinking na to at mas magfo-focus ka dito sa kung ano man ang dapat ninyong gawin, ano man yung mga plano ninyo, no, maaaring yan ay itutuloy-tuloy nyo din. So, this is also a wish fulfillment energy. Kaya, this is exciting that there are wishes also that are coming to fruition. No, may mga wishes kayo that are coming through around this time. Kaya, congrats. So, tingnan natin kung ano yung mga final message ninyo. Ano yung final message ninyo for this week. Alright. So, we have make your dreams real. Ayan. So, wag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Okay? Maaari kasi na yung opportunity nandiyan na. So, take advantage of that. Gawan mo na ng paraan. Pansinin mo na yan. And take action para ma-manifest mo na kung ano man ang inyong mga pangarap. Okay? So, we have be peace. Ayan. Wag kayong wag kayong maaligaga. Okay? Embrace peace. Diba? You deserve it. Kaya, be tranquil, embrace that serenity, and be peace. Okay? So, we have take a leap of faith. Ayan. So, feeling ko dito, kasama na yan dito sa the star energy. Kasi, magsisimula ka ng bagong buhay. Magsisimula ka ng bagong ganap sa buhay. And you are going to definitely take a leap of faith. Kasi, maaaring kung ano man ang gusto mong simulan dito, no, na bagong ganap sa buhay, could be something na ngayon mo pa lang yung gagawin. This could be totally, ang tawag dito, yung bang uncharted territory ito para sa inyo, but maglalakas ka ng loob, no? At magagawa mo yan or gagawin mo na yan. And watch your words, okay? Be aware of what you say. Kasi kung ano man ang sinasabi natin, ano yung lumalabas sa bibig natin, yan ang nangyayari sa buhay natin. Yan ang eventually, no, yung salita mo, eventually, yan ang laman ng damdamin mo, dahil kung ano yung sinasabi mo, that is going to be what you feel also, and emotion mo, nakalink dyan, at yan din ang magiging actions mo, which is eventually, yan ang makikita mo, ang resulta ng actions mo, makikita mo sa inyong 3D reality. Kaya dapat, sa pananalita mo pa lang, make sure na aware ka na they are full of positivity para positibo ang makita mong resulta. Okay? So, good luck sa'yo. Thank you for watching Love and Light. Namaste.